Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang gabi sa iyo at sa mga bumubuo ng Papa Dudut Stories. Sana'y may tambok mo ang kwento ko ng pagiging martir sa pag-ibig. Nagpasya akong i-share ito sa inyo, Papa Dudut, hindi para husgahan ako ng ibang tao kundi para makapagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga nagmamahal. Sabi ng marami, it is better to give than to receive. Nagmahal ako sa isang lalaki at para mapasaya siya ay ibinigay ko sa kanya ang lahat maliban sa isang bagay. Hindi naman ako nagkulang sa kanya pero heto ang natamo ko, kabiguan sa pag-ibig. Papa Dudut, ako si Marina, tunay kong pangalan, at nakatira ako dito sa Project 2, Quezon City. Involved sa akin si Ramonito Damayo o mas kilala bilang Monty, pero mas prefer ko siyang tawagin bilang Ramon. Nakilala ko siya isang maaraw na linggo, taong 2010, noong magkita kami ng friend kong si Christine sa park malapit sa simbahan ng Tanawan sa Batangas. Gwapo, matangkad, malakas ang sense of humor at madaling kabagayan ng loob. Papa Dudut, nang makita ko siya ay para akong na-starstruck sa kanya. Na love at first sight ako kay Ramon. Doon ay nagpipicturan kami sa park gamit ang phone ko. Pagkatapos noon ay kinuha ko ang kanyang cellphone number para maging textmates kami. Noong time na yon ay usong-uso pa ang text messaging at mga GMs. At yon ang nangyari. Dumalas ang pag-uusap namin via text. Doon ay naging magkaibigan kami hanggang sa naging close kami. Hindi naglaon ay niligawan niya ako. Mabilis ang mga pangyayari. Kahit na isang buwan pa lamang kaming magkakilala noon, sabi na niya sa akin na parang matagal na niya akong kilala. At saka gustong gusto raw niya ako. Kumbaga, hindi na raw siya mapakali at hindi makatulog kakaisip sa akin. Unti-unti ako na raw ang bumubuo ng araw niya. Natawa pa nga ako noong una pero seryoso daw si Ramon. Ako na raw ang nagpapaikot ng mundo niya. Samantala, Papa Dudut, inaamin ko na may lihim na pagtingin na rin ako sa kanya noon, na kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis ko siyang sinagot at doon ay nagsimula ang makulay naming relasyon bilang magkasintahan. Papa Dudut, naging masaya naman ako sa unang 2 buwan ng pagiging magkasintahan namin. Sweet at mabait si Ramon. Palakaibigan din siya, yun nga lang, Papa Dudut, hindi ko nagustuhan yon. Madalas akong magselos sa tuwing makakakita siya ng kakilala niya, tapos mag-uusap sila at may itsapwera lamang ako. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganon. Sabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ako magiging selosa. Pero nung nandyan na si Ramon at boyfriend ko na siya, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Naging possessive ako. Ginawa ko ang lahat para masigurado kung hindi siya mawawala sa akin. Papa Dudut, masasabi ko namang naging mabuting girlfriend ako sa kanya. Binigay ko na ang lahat sa kanya maliban sa isang bagay, ang aking pagkabirhen. At yon ang madalas naming pagtalunan ni Ramon. Samantala, isang gabi ay dinala ako ni Ramon sa kanyang tinutuluyan, ang bahay ng kanyang tita. Nakikitira siya dito habang nag-aaral. Papa Dudut, kilala ko naman ang kanyang tiyahin, mabait ito at masasabi kong ka-vibes ko. Sa kabilang banda ay meron itong anak
na nagngangalang Vernon at hindi ko yon masyadong ka-vibes. Dahil na rin siguro sa sexually suggestive ito sa mga babae kaya madalas ay iniiwasan ko siya. At sa tuwing makikita ako ni Vernon, hindi niya maiwasang magbitaw ng green jokes kung saan ay nagiging awkward ang lahat. Kaya nilalayo ko talaga ang sarili ko kay Vernon. At saka yun na rin ang gusto ni Ramon dahil maski siya walang tiwala sa kanyang pinsan. May history kasi sila ng agawan sa isang babae. At inamin sa akin ni Ramon na buti na lamang daw ako ang kusang umiiwas kay Vernon kasi nangangamba siya na baka agawin ako ng kanyang pinsan mula sa kanya. At yun nga papadudot, isang gabi ay muli akong dinala ni Ramon sa bahay ng kanyang tiyahin kung saan siya nanunuluyan. O Ramon, kasama mo pala yung girlfriend mo, wika ni Verdon pagkakita sa amin. Tamang-tama, kasama ko rin ngayon si Jenny. Sino si Jenny? Tanong ni Ramon sa pinsan. Bago ko, excited na sagot ni Vernon. Sabay tingin sa akin ng malagkit. Tamang-tama, wala si mama ngayon gabi. Jumoin kayo sa kasiyahan namin ni Jenny. Pag-ayapan nito sa amin. No thanks, kayo na lang muna, nakangiting wika ni Ramon. Alam niya kasi ang ibig sabihin ng kanyang pinsan, group sex. Sige na Monty, minsan lang to. At saka masarap sa pakiramdam. Pangungumbinsi pa ni Vernon sa aking boyfriend. Maya ka naman Ber. Virgin pa tong girlfriend ko. Decente siya at hindi siya katulad ng mga babaeng na ikakama mo. Medyo napiko na noon si Ramon sa kanyang pinsan. Talaga? Virgin pa yan si Marina? Hindi makapaniwalang wika ni Vernon habang nakatingin sa akin. Medyo hindi ako mapakali noong mga sandaling yon kasi kung makatitig siya sa akin, para siyang nakakita ng masarap na pagkain at takam na takam siya. Tigilan mo si Marina, Vernon. Hindi mo siya matitikman, tandaan mo yan. Seryosong wika ni Ramon at halatang napipiko na. Tumawa lang ng malakas ang makating lalaki. Eto naman hindi mabiro. Sabi nito sabay talikod at pumasok sa kwarto kung saan naroon si Jenny. At dahil nga halos isang linggong mawawala ang tita ni Ramon, kaya siguradong susulitin ng pinsan niya ang pagkakataon. Napabuntong hininga na lamang ako at bumaling sa aking boyfriend. Bakit mo nga pala ako dinala dito sa bahay ninyo? Tanong ko. Pero binalik niya sa akin ng tanong. Ayaw mo ba ako makasama? Siyempre gusto kitang makasama. Sagot ko naman. Maya-maya ay kumuha siya ng mga pulutan sa ref at 4 na bote ng malaking bote ng beer. At doon ay nagkwentuhan kami habang nagiinuman. Marina, since may ilang buwan na rin tayong magkarelasyon, alam mo na, magsyota tayo. Pero never mo pang pinatunayan sa akin na mahal mo ko. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Bahagyang lasing na siya ng mga oras na yon. Hindi lang naman sa sex pwedeng mapatunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Nagbuntong hininga muna ako bago nagpatuloy. Hindi ko pa kaya, Ramon. Nagmamahala naman tayo, hindi ba? Sinusubukan pa rin niya akong kumbinsihin. Oo, mahal kita Ramon, pero ibibigay ko lang ang sarili ko sa taong deserving. Sa taong mapapangasawa ko na, sagot ko. Hindi pa ba ako deserving sa iyo, Marina? Hindi mo ba ako nakikita bilang mapapangasawa mo in the future? Nagtatampo niyang tanong sa akin. Please Marina, I love you. Handa naman kitang panagutan. No, pasensya ka na Ramon, pero may prinsipyo ako sa buhay. Kasal muna bago sex. Buwang desisyon kong hindi ko isusuko kanino man ang virginity ko maliban lamang sa aking asawa. Sa pagkakataong yon ay nainis na sa akin si Ramon. Parang hindi mo ako boyfriend ha? Kung ganyan lang palang tingin mo sa akin mabuti pa siguro mag-break na lang tayo. Teka Ramon, hindi ko lang naibigay sa iyo ang gusto mo, makikipag-break ka na kaagad? Naiinis kong wika sa kanya. Tumayo na ang boyfriend ko sa kanyang kinakaupuan at binuksan ang pinto. Sige, umuwi ka na. Umuwi ka na nga sa inyo. Magpapahinga na ako, aniya.
Okay, sige, uuwi na ako. Pero sana kung talagang mahal mo ko, igagalang mo ang desisyon ko. Bye Ramon, good night. Inis na inis kong sabi sa kanya. At gano'n na nga ang nangyari, Papa Dudut. Natatandaan ko pa nga noon na iyak nang iyak ako sa bus dahil doon. After that ay nag-iwasan muna kami sa isa't isa. Pero after a week ay muli niya akong kinulit na makipagbalikan ako sa kanya. At dahil mahal ko siya ay nakipagbalikan ako. Hindi na rin niya ako kinulit tungkol sa sex. Samantala dahil sa nagkabalikan kami ay muli akong dinala ni Ramon sa kanilang bahay. Siyempre madalas kong nakikita si Vernon at wala itong tigil sa pangaakit sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para iwasan ang lalaking yon. Pero itong si Vernon may pakay talaga sa akin. Sinundan niya ako kung saan ako magpunta. Hanggang sa isang araw, sinundan niya ako noon pagkatapos ng trabaho ko. Sa puntong yon ay sumabog na ako. Ano bang kailangan mo sa akin ha Vernon? Kumpront ako sa kanya. May boyfriend ako tapos sunod ka ng sunod sa akin. Anong iisipin ni Ramon kapag nakita niya tayong magkasama? Dagdag ko pa. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa iyo at saka birthday ko naman. Tara, treat kita. Pag-aya niya sa akin. Pero humindi ako. Yun nga lang ay mapili talaga itong si Vernon kaya sa huli pumayag na lamang ako. Dinala niya ako sa isang bar-restaurant. Umorder siya ng beer at mga pagkain. Inalok niya sa akin ang isang beer pero ayokong malasing kaya humindi ako. Pero mapili talaga si Vernon. Sa huli tumikim na lamang ako. Nagkwentuhan kami hanggang sa hindi ko namalayan na nakarami na pala ako ng inom. Mamayang kaunti ay nanigarilyo si Vernon sa harapan ko. Okay lang yun sa akin kasi smoker din si Ramon. Pero nang hindi na ako makahinga dahil sa usok ay nag-CR muna ako. Bumalik na lamang ako after 5 minutes. Bumungad sa akin ang kakaibang ngisi ni Vernon. Inumin mo tong beer dali, mauubos na ito. Pag-aaya niya sa akin. Ako naman tong si tanga, ininom ko ang natitira kong beer. Nagkwentuhan pa kami ng ilang minuto hanggang sa makaramdam na ako ng pagkahilo. Hanggang sa bigla na lang akong nawala ng malay. Hanggang sa bahagyang bumalik ang ulirat ko at nakita ko ang sarili ko na nasa kama. Hubot-hubad at nakapatong sa akin si Vernon. Kaya ako nagising dahil sa hapdi ng nararamdaman ko habang pinapasok ni Vernon ang kanyang pagkalalaki sa katawan ko. Pero ang pinagtataka ko sa aking sarili ay hindi ako pumalag noon at sa halip ay hinalikan ko pa si Vernon. At kahit masakit ay nasarapan ako sa kanyang ginagawa sa akin. Hanggang sa makaraos kami. Kinaumagahan ay saka ko napagtanto ang lahat. Dinala pala niya ako sa motel at nawalan ako ng malay dahil nilagyan pala ni Vernon ng upos ng sigarilyo ang iniinom kong beer. Pero higit sa lahat ay nakaramdam ako ng matinding guilt kasi pinagkait ko sa sarili kong boyfriend ang aking virginity. Tapos si Vernon lang pala ang makakakuha nito. Pagkatapos noon ay nahiya na akong humarap kay Ramon na siya namang pagtataka ng boyfriend ko. Sinubukan ko makipag-break pero makulit si Ramon. Ayaw niyang maghiwalay kami kaya no choice ako kundi ang aminin sa kanya ang katotohanan. At first ay hindi makapaniwala si Ramon na basta-basta ko na lamang ibinigay ang virginity ko kay Vernon. Pero nag-sink in din sa kanya ang lahat. Nagalit siya sa ginawa kong pagtataksil kaya tuluyan na kaming naghiwalay noon. Sa kabilang banda, kahit na break na kami ay patuloy pa rin ang pagkikita namin. Tulad na lamang isang gabi sa mismong kaarawan ko. Bukod doon ay nagse-celebrate din kami kasi yung kapatid kong panganay si Ate Marie ay nakapasa sa CPA board exam. Nag-prepare ng malaking handaan ang aking mga magulang at imbitado ang lahat ng mga taong mahalaga sa pamilya namin. Papadudot umupo muna ako sa sulok habang nagkakasiyahan ng mga bisita. Naisipan ko namang mag-browse ng Facebook at doon ay nakita ko ang notification ni Ramon na on his way na raw siya sa bahay namin 30 minutes ago. Ewan ko ba pero napangiti ako hanggang tenga nang mabasa ko yon. Maya-maya ay natanaw ko na lamang na palapit na siya sa akin. Marina, long time no see, bati niya sa akin.
Kumusta ka na? Eto okay naman ako, matipid kong sabi sa kanya. Sinumpong kasi ako ng hiya ng mga sandaling yon. Samantala inoobserbahan ko ang ex-boyfriend ko. Aaminin ko Papa Dudut, I was hooked sa new look ni Ramon. Tingin ko kasi ay mas gumwapo siya kaysa noong kami pa. Maybe dahil siguro sa masayang buhay niya o love life. Ikaw kumusta naman? Matagal na rin akong hindi nakibalita sa iyo. Simula nung breakup natin. Ano? Meron ka na bang ibang pinalit sa akin? Curious na tanong ko sa kanya. Kung iniisip mong nagkaroon ako ng girlfriend after ng breakup natin, nagkakamali ka. I'm loveless. Ikaw pa rin kasi ang nasa isip ko pagtatapat niya. Siyempre naging uncomfortable ako pagkarinig ko noon. Bukod kasi sa nabigla ako ay dinideny pa rin ang isipan ko na mahal ko pa rin si Ramon. Nanliligaw ba sa iyo si Vernon? Tanong ni Ramon sa akin. Umiling ako. Naku, hindi ko siya type. Ilang beses ko na siyang binasted. Ibang manliligaw. Nag-entertain ka na ba? Usisa niya sa akin. Hindi. Gusto ko mag-focus muna sa trabaho ko sa halip na love life. Kwento ko. Para namang nakahinga ng maluwag si Ramon nang marinig niya yon. Pagkatapos noon Papa Dudut ay nagkwentuhan pa kami. Actually hindi na namin namalayan na may mga bisita pa pala ako na dapat asikasuhin. Pero buti na lamang at nandyan sina Mama at Papa to get me covered. At yun nga Papa Dudut, naging masaya ulit ang communication namin ni Ramon. Until nabalitaan ko na lamang isang araw na kinailangan niyang bumalik ng probinsya para gampanan ang tungkuling inata sa kanya ng kanyang mga magulang. Simula noon Papa Dudut ay nawala ang komunikasyon namin ni Ramon. Wala na rin ako naging balita pa sa kanya. Nang mga panahong yon ay naka-move on ako. Wala na akong pagmamahal na natira pa sa lalaking yon. Pero Papa Dudut, sinubok ako ng tadhana. Isang araw nag-text si Ramon sa akin at ibinalita niyang namatay ang inay niya. Ang mali ko lang ay pumunta ako sa burol para sana dumamay sa kanya pero hindi ko akalain na gagamitin niya ang sitwasyon para makuha ang loob ko. Nagulat din ako na ipinakilala niya akong girlfriend niya sa mga kamag-anak niya. Samantala pagkalibing sa nanay niya ay muli akong sinuyo ni Ramon at doon ay muli kaming nagkabalikan. Masaya na sana ang pagsasama namin pero patuloy pa rin siya sa pagpilit sa akin. Naisuko ko na sa kanya ang aking katawan. Pero Papa Dudut, patuloy ako sa pagtanggi at nauwi yon sa palaging tampuhan. Hanggang sa isang araw sa bahay na naman ang kanyang tiyahin. Naabutan ko doon si Vernon pero walang kumustahang naganap. Siyempre nagkahiyaan kami. Walang imikan. Ito namang si Vernon panay parinig na kesyo mas gugustuhin na lang daw niyang magpare kesa makita kami ni Ramon na masaya. Pagkatapos ay padabog itong umalis. Sa kabilang banda, hindi ko na yon pinansin. Pero aaminin ko Papa Dudut sa pangalawang pagkakataon ng relasyon namin ni Ramon ay hindi na ako naging masaya. Ewan ko ba. Para kasing nakukulangan ako. Parang may hinahanap ako na wala sa boyfriend ko. Minsan ay napapaisip ako kung tama ba ang desisyon kong binalikan si Ramon. Iniisip ko talaga noon kung ano ba talaga ang dahilan bakit parang na-out of love na ako sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nalaman ko ang kasagutan si Vernon. Aksidente kami nagkita ni Vernon sa mall at inaya niya akong kumain sa fast food. Nilibre niya ako, dapat ay tatanggi ako pero hindi ko magawa. Kaya sumama ako sa kanya. Nagkwentuhan kami tapos nanood ng sine. Yung pinapanood naming sine, yung walang masyadong nanonood. Habang nanonood ako ay bigla akong napalingon kay Vernon na nakatingin din sa akin. Mamayang kaunti ay hinalikan niya ako. Gumanta rin ako ng halik then he teased me. Nakaramdam ako ng arousal. Pagkatapos naming manood ng sine ay nag-check-in kami sa motel. At doon ay niromansa ako ni Vernon. We made love. Hindi lang isang beses kundi nasa 4. Nag-ring noon ang cellphone ko at nakita kong si Ramon ang tumatawag pero hindi ko sinagot
at sa halip ay kay Vernon ako nag-focus. Hanggang sa makaraos kaming dalawa. Marina, handa ako magbago para sa'yo. Mahalin mo lang ako. Ako na lang ang mahalin mo, wag na si Monty. Tila pagmamakaawa ni Vernon sa akin. Tahimik lang ako noon at hindi nakapagsalita sa labis na pagkagulat. Dali-dali akong naligo at nagbihes pagkatapos ay iniwan ko si Vernon sa motel room namin habang umiiyak. Sa kabilang banda, nag-inuman lang kami ni Ramon at kumain ng pulutan habang nanonood ng pelikula sa TV sa kanilang bahay. Wala sa bahay si Vernon kaya walang nagpapakaba ng dibdib ko. Makalipas ng ilang oras ng panonood ay may sinabi sa akin ng boyfriend ko. Marina, mahal mo ba talaga ako? Tanong niya sa akin. Oo naman Ramon, mahal na mahal kita. Hindi mo ba nararamdaman yon? Sagot ko naman sa kanya. Kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo sa akin ang gusto ko. Pagpapatuloy ni Ramon at tila nangaakit ito sa akin. Medyo nawala ang komportable ko. No Ramon, I'm sorry, hindi ko kaya. Sabi ko sa kanya. Anong hindi mo kaya? Marina, napakaliit lang ang hinihiling ko sa'yo. Hindi mo pa ako mapagbigyan. He keep on insisting sa gusto niyang mangyari. Pero buo pa rin ang desisyon ko. Pakakasalan naman kita pagkatapos nito, pagpapatuloy pa nito. Hindi ako noon kumibo kaya nape ko na si Ramon. Pag sa akin, nag-aalinlangan ka makipag-sex pero pagdating kay Vernon, walang kabog-abog na ibinibigay mo sa kanya ang katawan mo. Wika niya na may halong galit. Sa puntong yon, ilang minutong nanaigang katahimikan sa aming dalawa. Hindi ako kumibo noon kasi sobrang guilty ako. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Nagdadrama. Alam mo Marina, masakit itong ginagawa mo sa akin. Parang hindi boyfriend ang tingin mo sa akin, ang sama mo. Papadudot kahit na anong pilit sa akin ni Ramon, ay humindi talaga ako. Kaya nagsimula na siyang manlamig sa akin. Makalipas ang isang buwan kapag nagkikita kami ay palaging busy siya sa pagte-text at ayaw din niyang ipahawak sa akin ng cellphone niya. Nang mga araw na yon ay lantaran na niyang ipinapakita sa akin na nakikipag-textmate siya sa iba. Papadudot sapat na yon para maalarma ako. Pakiramdam ko ay hindi na niya ako nirerespeto. Pagkatapos ng ilang araw pa ay iniwan na lamang niya ako ng walang dahilan. Hindi man lang siya nakipaghiwalay ng formal sa akin. Wala na siyang naging komunikasyon pa sa akin. Sinikap kong mag-move on, kinalimutan ko si Ramon at iniwasan ko na si Vernon. Samantala ay nagkaisa ang dalawa kong pinsan na mag-organize ng blind date sa amin ni Ryan. Dahil sa mapilit ang dalawang bruha ay napapayag nila ako. Dumating naman ang gabi ng aming blind date ni Ryan at masasabi ko namang it's a success. Mabait si Ryan, magaling magsimula ng usapan at higit sa lahat ay pakikinggan ka. Sa totoo lang papadudot, kung wala lang si Ramon sa buhay ko, si Ryan ang pipiliin ko dahil bukod sa mabait ito ay nagpakita na rin ito ng interes sa akin. At alam kong tatagal kami kasi pareho kami ng paniniwala. Nakasal muna bago sex. Sa kabilang banda nang malaman ito ng dalawa kong pinsan ay tuwang-tuwa sila para sa akin. We even celebrate sa isang mamahaling restaurant. On the other hand ay nagpatuloy ang communication namin ni Ryan via messenger at paminsan-minsan ay nagkikita rin kami. Weeks have passed, naging close na kami ni Ryan. Meanwhile, habang masaya na ako sa bago kong tinatahak na love life, ay isang masamang balita ang aking natanggap. Nasaksak si Ramon at nasa kritikal siyang kondisyon. Papadudot supposed mansari namin ni Ramon noong mangyari yon. Sa totoo lang ay nanlumo ako nang malaman ko yon. Naawa ko kay Ramon dahil kahit papaano ay mahal ko pa rin siya ng mga panahong yon. Kaya wala akong inaksayang panahon at agad ko siyang pinuntahan sa ospital sa Tanawan kinabukasan. Pero papadudot hindi naging maganda ang muling pagkikita namin ni Ramon sa ospital dahil ayon kay Vernon, naging mainitin ang ulo nito at walang sinasanto kahit pa mga nurses na umaalalay at nag-aalaga sa kanya.
Ngunit hindi pa rin ako natatakot at sa halip ay sinubukan ko pa rin lumapit. Nga pala, may dala akong mga prutas at pagkain para sa iyo, wika ko kay Ramon. Hindi ko kailangan yan, sigaw sa akin ang aking boyfriend. Ramon, ano ba? Huwag ka naman ganyan kay Marina. Pasalamat ka at naalala ka pa ng tao. Saway naman ni Vernon sa kanyang pinsan. Halatang nauubos na ang pasensya niya sa aking boyfriend. Isa ka pa? Sinabi ko bang alalahanin niyo ko? Hindi naman, di ba? Galit na sagot nito sa amin ni Vernon. Alam mo, sumusobra ka na. Palagi ka nalang sumisigaw at nagmumura sa amin. Palagi kang galit at hindi marunong makiusap sa mga nag-aalaga sa iyo. Alam mo, pasalamat ka pa at may nag-aalaga sa iyo. Sumabog noon si Vernon. Sa kabilang banda ay naiyak lamang ako habang sigaw ng sigaw si Ramon habang pinapalayas niya ako. Nagpatuloy sa kanyang galit si Vernon. Akala mo kung sino ka? Lahat na lang ng mga bantay mo pinapahiya mo. Pilit ka na lamang naming inuunawa. Pero Ramon, may hangganan din ang pasensya namin. Isuksok mo sa kukote mo na kung hindi dahil sa amin ay matagal ka ng patay. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin. Ikaw ang dahilan, Vernon, kaya nagkakaganito ako. Sinira mo ang buhay ko. Naibulalas ni Ramon habang naiiyak. Inagaw mo sa akin si Marina. Inagaw mo sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Nagkatinginan kami ni Vernon at aaminin kong nakaramdam ako ng labis na guilt ng mga sandaling yon. Ngunit nagpatuloy lamang sa pagsigaw si Ramon kahit pa nakakaistorbo na siya sa ibang mga pasyente sa ward. Nagpuntahan na rin ng mga nurses at doktor sa amin para alamin kung ano ang nangyayari. Dahil doon ay nagpasya na lamang akong umalis dahil hindi ko na kayang masaksihan si Ramon sa ganong kalagayan. Papadudot naunawaan ko naman ang lagay ni Ramon dahil 4 na saksak din ang natamo niya at mahirap ang kalagayan niya dahil hindi siya makatayo at may tubo pang nakakabit sa baga niya dahil siya ay nahihirapang umubo at huminga. Pero minsan ay nakakaubos din siya ng pasensya. Masakit sa akin na ipagtabuyan niya ako. Papadudot umiyak ako pagkatapos noon. Hindi ko kasi akalain na magagawa sa akin yon ni Ramon. Samantala nang makalabas siya sa ospital ay pinagpatuloy ko ang pagte-text at pagtawag sa kanya. Pero palagi niyang binababa ang kanyang phone o di kaya ay hindi niya nare-replyan ang mga text ko. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lamang na may girlfriend ng iba si Ramon. Siyempre nasaktan ako dahil na-realize ko na in love pa rin ako sa boyfriend ko. Yun nga lang ay kailangan ko siyang i-give up dahil may iba na siyang mahal. Tiniis ko ang sakit papadudot pero mahirap talagang makamove on. Idinaan ko na lang sa pagkain ang lahat ng frustrations ko. Akala ko noon kapag mahal mo ay ipaglalaban mo pero wala akong nakitang dahilan para ipaglaban si Ramon. Narealize ko na sayang lang ang mga luhang sinayang ko ng dahil sa kanya. Sayang ang anumang effort na ginagawa ko para sa kanya at sa aming relasyon. Pinilit ko siyang intindihin noon pero ako pa ang iiwanan niya. Sa kabilang banda hindi naman ako desperadong habulin siya. Kinalaunan ay nakalimutan ko rin si Ramon at unti-unti akong bumangon. Sa ngayon papadudot ay single ako at masaya ako doon pero hiling ko na sana sa Diyos na ibigay niya ang nararapat na lalaki para sa akin. Na kahit kailan ay hindi ako paluluhain at mamahalin ako ng buong tapat at walang hinihintay na kapalit. Papadudot minsan akong nagmahal at nagkamali. Pero ang pinakaimportante sa lahat ay nagsisi ako at natuto sa mga pagkakamaling nagawa ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, papadudot. Sana'y kapulutan ng aral ang kwento ko. Maraming salamat and more power and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Marina. Nagpapasalamat kami sa iyo Marina dahil kami ang iyong napiling pagkatiwalaan ng iyong totoong kwento ng pag-ibig. Minsan sa buhay natin, nagkakamali tayo ng desisyon sa buhay. Pero ang mahalaga lang naman, natututo tayo sa ating pagkakamali at hindi na natin yon ginagawa.
siguro hindi talaga si Ramon ang nakatakda sa iyo. Pero huwag kang mag-alala dahil darating din ang tamang pag-ibig sa buhay mo. Basta maghintay ka lang at ipaubaya ito sa Panginoong Diyos. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut